At attorney, well, we've seen the first half ng direct examination kay Attorney Wamil na isang certified public accountant. At yung isa sa mga unang napag-usapan nila dun sa direct examination ni Attorney Lorna Capunan was the difference between strict compliance tsaka yung, tama ba yung pagkarinig ko, substantial compliance? Yun po ba yung tawag talaga doon? Tama, oh. Ano ho ba yung pagkakaiba? Strict compliance versus substantial compliance? Kasi ang iisipin ko, dapat for everything, strict compliance. Hindi pwedeng anything less than strict compliance. Pero saan po ba ginagamit yung dalawa? Well, yung strict compliance, nandun mismo kasi sa memorandum circular. At kaya yan ginawa sigurong strict compliance. Kasi nga, let's put it in context. Yung confidential funds kasi, over time, noon kukonti lang naman yan, but over time, napapansin na lumalaki yan. At halos lahat na ng LGU meron, pati nga government-owned and controlled corporations, na wala naman direktang kinalaman sa security, intelligence gathering, or peace and order, nagkakaroon. So, it was one of those mga reform agenda nung panahon ni Pinoy. 2015 ito eh. Nagkaroon ng joint memorandum circular. Kasi nga, ang perception noon, pag confidential fund, intelligence fund, sa'yo na yan, hindi mo na kinakalang i-account. Confidential nga, intelligence fund nga. But then, ginawa nila itong circular na ito para mas mabantayan. Kasi nga, siguro napapansin na nila, it's a source of corruption or abuse. So, ginawa. And linagay mismo doon na strict compliance dapat. Kasi nga, exception. As a matter of fact, yung Intelligence and Confidential Fund Audit Office, noon Audit Unit, directly under the chairman of COA yan. So, yung ICFAO. Oo, ICFAO. So, ganun kay halaga yan at binabantayan. At tama lang na strict compliance. Yung substantial kasi, kung hindi naka-specify dun sa batas o sa rule o sa circular, substantial, hindi naman kailangan, minsan nagkakamali ka din, may mga discrepancies, but basta karamihan ay maayos naman, hindi yan ini-exception. Hindi ka sinususpend, walang audit observation memo, walang disallowance. But ito kasi strict compliance. So, tama lang na istriktuhan talaga nila because this has already been flagged up as a source of corruption noon pa. Not only in this administration but previous administrations. So yun ang konteksto nito. So dahil strict compliance, obligasyon talaga ng COA na bantayan ito. So yun ngayon, hindi ho opinion ng witness nandun sa circular mismo yan. So plus mukha sa ngayon, so far yung kanyang testigo, hindi lang mga occasional lapses o kaya medyo malabo o kaya mga maliliit na detalye, mukhang may mga wholesale na puna sila na mga malalaking amount, 40 million for medical. Yung medical expenses, wala yan dun sa listahan. So pag strict compliance, ibig sabihin, strict compliance with the memorandum circular. At kung wala dun sa mga allowed disbursements, mahirap mo i-justify yan. So, that's where they're coming from now. Doon sa pag-uumpisa ng kanyang testimonya, sinabi ni Attorney Wamil na kasi siya daw ay naging bahagi ng COA, nag-audit siya ng OVP, ng different departments for a period of about 9 or to 11 years, something like that. So parang panahon ni Vice President Binay, former Vice President Binay, former Vice President Robredo, and Vice President Sara Duterte. Pero ang sabi niya, it was only during the time of Vice President Sara Duterte na kinailangan niya mag-audit kasi si Vice President Sara Duterte lang among the three mentioned ang nagkaroon ng confidential funds. Kanina sinabi niyo po na ang confidential funds inilalaan para sa mga intelligence agencies and particular government agencies or units. LGU meron po, di ba? Oo. Pero technically po ba, para lang malinaw, ipinagbabawal ba na bigyan ng OVP or pwede naman bigyan ng OVP? Well, hindi nakalista by itself yung nature of the office of OVP at saka DepEd. Hindi naman ito intelligence gathering agency. Hindi naman ito security agency. Hindi naman ito peace and order agency. So, to be entitled to that, you have to justify. You have to show na kinakailangan gawin namin ito as part of our mandate. So, we don't know. Maganda rin explain ng Office of the President bakit niya binigyan yung OVP at saka DepEd.
At ipakita din niya, not in this impeachment case, but in any other form, because that's also part of accountability. Okay. Na kung binigyan ng isang authority, ng presidente, ng intelligence or confidential funds, yung isang department niya na hindi naman dun sa listahan, wala sa listahan ng o criteria ng Joint Memorandum Circular, kinakailangan din malinaw sa taong bayan bakit. So baka merong request yung OVP, DepEd, at maganda rin makita ano ba yung justification. But that's another matter na maaring talakayin sa mas malawakang accountability process para sa intelligence fund. Just to be clear, Attorney, yung mga nakalista na only agencies with this nature of work will be allowed confidential funds. Yun po ay nakasaad dun sa Joint Memorandum Circular. Yes, Okay, nandun. yung JMC 2015 na sinasabi. Malinaw doon. Oho. And then sabi niyo po na parang it might be a good idea to ask yung Office of the President bakit nabigyan yung OVP. Sinasabi niyo po ito dahil yung confidential funds ay nanggaling sa Office of the President. Yes. Tama po? So, yun ang ano, but that's another accountability. The fact na nabigyan ka ng Office of the President, hindi naman ibig sabihin, lusot ka na. Kasi ang main issue dito, paano mo ba ginamit? Assuming justified yun, paano mo ginamit? How did you document it? How did you report? At tama ba? And not only that, hindi lang ho yung pag-audit after required dito sa memorandum circular neto, hindi pa lang siguro umaabot yung testigo, that the agency must have an annual physical and financial plan na kung saan nakasad, ano ba ang gagawin nila na paggagamitan ng intelligence agent, ng fund. So, bago pa hihingi yan, meron na dapat plan. So, hindi natin alam kung meron sila. And then, pag nagamit na, they're supposed to liquidate in 7 days, in 30 days after the quarter or after the specific program or objective or project ng intelligence gathering or security activity or peace and order security, they're supposed to submit an accomplishment report that contains details. Hindi pwedeng general lang na gumastos kami ng 125 million, nag-conduct kami ng information campaign. Hindi pwede yung ganun. Kailangang detalyado. Sino bang binigyan mo? Saan mo ginamit yan? Kailan? So, those details. So, ngayon, ang sinasabi ng witness, wala yung detalye Report lang na very general. That's not what the circular says because it talks of verifiable details. Linawin ko lang, Attorney, para lang talagang malinaw. Sabi niyo po, di ba galing nga sa Office of the President ang Confi Fund. So any agency, kahit yung mga intel agency, sa Office of the President ba manggagaling din ang kanilang confidential funds? Hindi naman. Yung, yung halimbawa, yung Department of National Defense, meron na yan. Meron na Kasi nga, silang trabaho nakalaan. talaga nila yan. Yung PDEA, meron yan. PNP, under the meron yan. Yung mga LGU naman, hindi yan national government allotment. That's approved by the local council. Okay. But then may mga strict requirements din yan. 2/3 vote of the local council, mga ganun. At meron dapat security incident or concern dun sa locality na yan. So, but dito kasi dahil nga hindi naman kasama dun sa intelligence gathering agency itong DepEd o VP, wala naka-allocate sa GAA. Transfer lang ng presidente from his fund. Yung iba, pwede rin kung ma-justify nung DepEd o OVP sa Kongreso, sa GAA, o kaya yung ilalagay doon sa isasabit ng presidente as a national budget, pwede rin mabigyan sa GAA. But in this particular case, yung what we hear and we see from public pronouncements, galing sa Office of the President. Kanina po, ay isa sa mga pinakita ni Attorney Kapunan was yung liquidation report, isang liquidation report. Tapos ang sabi po niya, pinapakita niya yung pinapa-verify niya kay Attorney Wamil, ito nga ba ay signature ni Vice President Sara Duterte under the line yung Certificate of Cash Advance Duly Accomplished. Na ang explanation nga ni Attorney Wamil kasi parang ito'y patunay na nagawa nila yung kanilang dapat gawin gamit yung pera na ibinigay sa kanila. Gaano ba kahalaga na ipakita na, and paano pinapakita na duly accomplished nga ang inyong mission? Well, it's the accomplishment report. So, based on the plan, di ba, dapat may prior plan and then may expenditure. Titignan ngayon kung yung binigyan mo ng
ng intelligence fund or confidential fund, nagawa ba yung planned activity, na-achieve ba yung objective. So they have to detail that. It cannot be general lang. As a matter of fact, yung circular says dapat ang release or request for that based on specific projects, programs, or activities. Hindi bultuhan yan. Kaya nga, minsan nagtataka yung mga nakakaalam, bakit regular every quarter? Dapat yan. Depende kung ano yung activity mo. Ito yung sinasabi niyo, attorney, na project-based kasi siya Oo, dapat. nakalagay din sa circular yan. It's not an entitlement na regular. Kasi bawal nga gamitin ito for salary, compensation, consultant's fee, hindi pwede yun. Paano kung sabihin nila na meron silang, kung halimbawa, meron silang intel source na kailangan pasweldohan ng regular? So, hindi ba pwede, di dapat regular din yung withdrawal na yon? Nakalagay sa circular, bawal yung sweldo eh. Bawal yung compensation. Okay. So, it has to be for a specific intelligence information. So, hindi okay. pare-pareho yan. So, kung kaya parang walang retainer fee, parang gano'n. Oo, walang regularity. Kaya siguro doon nanggagaling yung sinasabi ni Senator Lacson na magpadala nga kayo ng witness para malaman namin ano ba yung actual na nangyayari. Because the intelligence agencies would show na sa kanila, kasi nga intelligence gather security, you know, it's a need-to basis. At saka paiba-iba yan, hindi regular. So, yun siguro ang pinupuntir yan. At doon pa rin sa circular, very detalyado kasi ito eh. At meron lang mga certain kinds of expenditures na pwede. At bago pa yung mga expenditures na yan, maraming mga requirements before you are able to access and after you are able to access. Kabilang, attorney, dun sa mga pinastipulate kanina, acknowledgement receipts. Although the defense declined to stipulate 900, at least 900 acknowledgement receipts. Pero pwede niyo bang ipaliwanag sa amin kung paano ginagamit yung acknowledgement receipt? Kasi di ba, ang nakasanayan natin halimbawa, kapag magli-liquidate or magre-reimburse, kailangan official receipt or kaya sales invoice, di ba? Service invoice. So, sa mga ganitong pagkakataon, tinatanggap ba or katanggap-tanggap nga ba ang acknowledgement receipt? Pwede naman kasi nga kung talagang legitimate yan na intelligence gathering or security activity. Wala naman silang resibo. There's a need na you protect the identity. Kasi kung spy mo yan o asset mo, alangan naman ibubunyag mo. Alangan mag-issue siya ng resibo sa pangalan niya. So, hindi official receipt, but at the very least, i-acknowledge na natanggap ko. Maaring bigyan mo siya ng alias. Pero pag yun ino-audit yan, you should be able to say, sino ba yung totoong tao na yan? But that will be taken in confidence. Kaya nga yung report nila, nakasil eh. Every quarter, every time they liquidate, nakasil yung report. At makakakita lang yan, of course, nakakaalam yung disbursing office, yung COA, at kung halimbawa ngayon may impeachment, may kaso, doon lang nila pwedeng tignan. But hindi naman yan isisiwalat sa lahat. So halimbawa, di ba ang sabi ng Office of the Vice President noon na parang ginamit yung pera for the rental of safe houses para dun sa kanilang mga sources. Pag hihingi ka ng resibo dun sa safe house, paano yung patakaran nun? Kasi pwede mo bang sabihin kung saan yung safe house? Kung lalagay mo ba yung address ng safe house? Sino yung totoong may-ari? Well, dun sa lantad na dokumento, siyempre hindi mo safe house nga eh, so sikreto yon. But in the liquidation report, there should be enough documentation to prove. To prove at para matuntun ng COA kung titignan. Okay. So kinakailangan may real tao, hindi rin pwede kasi otherwise Pia, pag yung kahit sino na hindi mo na pwedeng nasaan ba yung bahay, sino ba yung totoong tao tumanggap niyan na titindig na natanggap ko, edi wala nang audit kasi sabi mo confidential, which is totally wrong. And will be open to abuse. Oo. So, auditable pa rin yan at kinakailangan pa rin sabihin mo, perhaps in executive session or ang nakakaalam lang yung COA, ito yan. So, hindi pwedeng fictitious na tao yan. Otherwise kasi, pag hindi mo masusuportahan yan ng katotohanan, ng actual na tao, na bahay, at mga periods, ang kasi pag hindi mo yan na-liquidate ng maayos, ang presumption ng batas under the Supreme Court rulings, yung kay Mayor Dato Tangote,
versus Sandigan Bayan, saka Mayor Martinez of Caloocan. Ang presumption niyan is, if you fail to properly liquidate, the presumption is that the money was used for your personal benefit. Okay. So yun yung sinasabi niyo kanina na may mga prior decisions already. Oo, 19 yung kay Mayor Datu Tangote of Lanao del Norte, 1994 pa yan. Yung kay Mayor Martinez, 99 of Caloocan, 1999 pa yan. Yun ang doktrina na prevailing ngayon. Nabanggit kanina ni Attorney Wamil sa kanyang testimonya na meron siyang draft na Audit Observation Memo, yung AOM, na sinubukan na lang i-serve pero nung una hindi tinanggap. Yung the drafting of the Audit Observation Memo, yun ba yung first step when COA tries to flag a certain project or a certain disbursement or certain amount that they think was used improperly? Yes, that's the result of their audit. Yung pag may nakita sila na kulang ang dokumento o kaya hindi dapat ginastos sa ganito o kaya wala sa oras yung pagdokumento nila o peke yung mga pirma o hindi mapakita kung sino talaga. Ang una naman yung Audit Observation Memo. Obserbasyon muna na mukhang hindi tama ito. So the Office of the Vice President or the DepEd Secretary or anybody using any government fund is given actually a chance to explain. Inaliwanag niya na medyo nahirapan sila kasi nung una ayaw tanggapin. But, yung ganyan kasi na kalakalan o practice na ayaw mong tanggapin, eventually it works to your disadvantage. Nung pala dapat, dinustify na nila. So hindi na na-justify. So sumunod sa Audit Observation Memo, suspension, notice of suspension. Yun, pwede mo na naman sumagot doon, explain mo. Pag hindi ka pa rin, yun na yung notice of disallowance. Yun na yung final decision ng COA. So, hindi ho totoong, hindi pa final yan. Final na ang decision ng COA as a constitutional body primarily responsible for auditing the use of government funds and safeguarding government funds. Ang hindi na lang final, kung sakaling dadalhin mo sa Supreme Court, which I already explained, that's another process, judiciary, but grave abuse of discretion na yan. Very slim ang chances mo na i-overturn ng Supreme Court yung gawain ng constitutional body that has the primary jurisdiction and the technical know-how to audit government funds. Napansin ko, Attorney Cayosa, dun sa direct examination ni Attorney Kapunan, wala tayong masyadong narinig na objection. Parang isa lang yung narinig ko from Attorney Poa nung nag-objection, but it was eventually overruled. Is it because parang laying the groundwork pa lang po tayo dito? Well, hindi na laying the groundwork dito. Okay. But I could understand, in fairness to all lawyers, and being a lawyer myself, it should be made clear na, both sides, they're doing the professional job. And the defense counsels are very competent, they're very, very mindful, they are very meticulous, at mabilis din sila. But then, you can only object so much. Yung mga abogado ho naman, hindi naman yan magikero na yung puti gagawin mong itim, itim gagawin puti. Depende rin yan talaga kung ano yung available document, evidence, at saka katotohanan. So, they can perhaps by interposing objections or cross-examining, try to chip away from credibility of the witness, completeness and reliability of the evidence, genuineness, ganyan. But to undo it totally, medyo mahirap. Plus, if you are a seasoned litigator, basic rule ho sa aming mga abogado, if the witness is competent, if the witness has corroborative evidence or even documentary evidence, if the witness is telling the truth, huwag ka na mag-cross-examination. Kasi baka, the more you ask questions, baka makapagpasok pa yan ng ibang testimonya, detalye, that usually cannot be brought up through a direct examination, madadagdagan pa. So, baka doon, I don't know what they have in mind, but we cannot also blame. Hindi naman pwedeng object ka na lang ng object kasi ma-overrule ka lang naman Plus, kung nandyan na, dito kasi hindi lang testimonya nung witness Meron silang mga dokumento. At ito, pirmado ng Vice President, records ng bangko, records ng COA, and the witness is not testifying in his personal capacity lang. He's testifying as an official of a government agency that is primarily empowered and authorized and responsible for auditing government funds. So,
mabigat ang dating ng kanyang testimony. And very candid actually siya kanina, no? Nung kinamusta siya ni Attorney Kapunan at the very start of the direct examination, sabi niya, I cannot help but feel a little anxious. Sabi niya, may anxiety na nararamdaman. But that is to be expected again of, if you're put in this kind of witness stand, tapos alam mo na ang daming nanonood. That's true. And also, yung nasasaktan, no less than the Vice President. They're also very powerful. They are politically influential. She can potentially become the president, di ba? Kung makatakbo ka at manalo. But due to the credit of the witness, hindi lang siya CPA, lawyer pa siya. So alam niya, hindi ito yung nanggaling sa wala eh. Ginagawa naman niya ito hindi lang sa account ng Office of the Vice President or the Deputy Secretary, sa iba pang mga account o mga agencies using intelligence fund. So alam niya yung kanyang sinasabi. So anxious siya because nga tama ka, under scrutiny ng buong bansa kasi televised ito, plus powerful na sasaktal, impeachment ito. Pero makita mo rin yung kanyang calmness eh. Kung gumagawa ka lang ng kwento, matataranta ka talaga. Sa umpisa pa lang, talagang matataranta ka na. Pag inobjectionan ka na, madilito ka na. But his experience is qualified. He has documentary evidence. So medyo kalmado siya. Medyo napabilis na nga yung, yung direct examination. Dahil ba ito dun sa ginawang stipulation prior to the start of the direct examination? Di ba, that was about 30 minutes na nag-agree na sila. Sige, let's stipulate to all these. Yes, dahil nakatulong yun. nagtuloy-tuloy na. But if you notice, kahit yung mga in-stipulate na nila, tinanong pa rin siya sa mga detalye because he's supposed to explain and then yung mga detalye na hindi mo readily makikita dun sa dokumento. All right. And then, Attorney, kanina, di ba, sabi ng depensa that they will withhold stipulation on at least 900 acknowledgement receipts. Ano pong implikasyon nito? Anong ibig sabihin? Well, kung hindi sila mag-agree dun sa napakaraming mga resibo, para maipasok yan as evidence, iisa-isahin yan i-identify. So that will take a long time. Pero maganda na rin na they stipulated on many other documents, reports, para sa ganun, at least mababawasan yung time required for the prosecution to present its evidence. All right. Can we go back lang, Attorney, dun sa, kasi kanina nabanggit ko that there was only one objection, but I think there was more than one objection pala on the part of the defense. Yung isa kasi, right before recess though, nagkaroon ng objection that was sustained, but before that, prior to that, si Attorney Poa objected because when Attorney Kapunan was showing yung disbursement voucher and she was asking si Attorney Wamil na paki-certify nga kung ano yung signature na yon. Tapos sabi niya, this is a certified expense under my direct supervision. Tapos pumirma doon si Vice President Sara Duterte. And then si Attorney Poa objected kasi sabi niya that calls already for the conclusion of law. Pero si Presiding Officer Cheese Escudero allowed the witness to answer because he said na he can answer in his capacity. Oo naman, kasi nga, yung assessment ng auditor. So that's his personal capacity. Yung dokumento, mga pirma, wala na masyadong problema kasi nakasulat na yan. So, but yung kanyang evaluation dun sa report na yun. So, he's totally and completely competent naman to say, ganito ang tingin ko dyan. Why is that? Because siya ang nag-audit eh. So he can now testify on that capacity. Yes, he's not testifying as to the truth or falsity of ano yung mga nakalagay doon. Yung kanyang assessment na sapat ba ito, tama ba ito, that is within his competence. Yun ang trabaho ng auditor, di ba? Na true or false yung nakalagay doon, based on his titingnan niya, ano ba ang kanyang judgment? Alright. Kaya dun sa puntong yon, pinagbigyan na ni Presiding Officer He's Jesus Escudero. competent to do that. Pero what do we expect to hear pa, Attorney Cayosa, kapag balik nila from their lunch break? Kasi nga natapos tayo dun sa enumeration nung mga items that were placed there na hindi allowable like medicine and travel, payment for incentives and traveling. So ano pa kaya ang aasahan natin? Yung iba pang mga documents pa siguro, no? Oo, marami pang aspeto. Number one, per report, per liquidation report, per
plano per mga disbursement vouchers, pwede siyang mag-testify doon. Pati na yung genuineness ng mga dokumento o receipts na hindi sila magkaigihan. Walang stipulation. So marami pa. Marami pa, okay. At dahil hanggang alas 3 pa tayo, attorney dito, which is the scheduled impeachment trial. Although syempre nung nakaraan natapos sila bago pa mag alas 3 ng hapon. Pero mga kapuso, attorney, magpapatuloy pa rin ang ating impeachment coverage.